So guys, ayun, hindi muna tayo nakapag-opening ngayon. Dito na tayo guys, kasama natin si Mike, no? Nasa baba, nag-cellphone. So nandito tayo sa track 28. Makikita nyo guys, no? Sa likod, ang dami nag-jogging. So siya nga pala, yung vlog natin ngayon is kakaiba muna. More on serious vlog tayo. So meron lang ako sa inyong isi-share ng mga bagay-bagay na for awareness purposes lang. Okay? So, ganito yung nangyari sa akin. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Last April 1, around 5:30 to 5:45 AM, akala ko na April Fool's Day ako. Ayun pala, hindi. So, someone called me up around that time, 5:30 to 5:45 AM. So ayun, kasi nung time na yon, meron akong tinitingnan sa cellphone ko. Nagbabrowse ako sa Facebook, tsaka sa Instagram. So tapos, sakto, yung isa kong phone, may tumawag. So eto yung number guys. Ayan, so ilalagay ko na lang dito, somewhere dito sa screen, yung number ng tumawag sa akin. So nagpakilala siya, na ganito ganyan, sabi niya, personal secretary siya ng isang. Ayun. So ako naman, si Tanga, naniwala. So kasi, may pagkaano siya may pagka Visayas accent siya Visayas accent. Ayun. So ako naniwala. So nung habang kausap ko siya sa cellphone, hindi ko akalain na may nangyayari na palang internal doon sa e-wallet account ko. So ayun, wala akong ka-idea guys na ganun yung nangyari. Pagkatapos nung conversation namin, ay habang kausap ko siya sa phone, may nangyayari na palang tawag doon, pag-navigate doon sa e-wallet ko. So maya-maya, out of nowhere, siguro mga around 6 something or past 6 AM, bigla na lang nawala yung tawag. So ayun, paano nawala, hindi ko rin alam. So wala akong idea kasi nung time na yon, katabi ko pa si wife dun sa kabilang kwarto na kasi dun namin sinagot yung tawag. So nagulat na lang ako, meron ako na-receive ng mga text messages dun sa e-wallet kung nasaan yung ginagamit kong pang cash in at saka pang cash out. So eto na, receive ako ng message, you have successfully transferred etong amount, hanapin nyo lang dito sa screen na to, sa isang online shopping app. So ilalagay ko na lang dito kung ano yung online shopping app na yon. Tapos sumunod, you have successfully transferred etong amount sa isang online shopping app din. Hindi ko alam yung app na yon. So wala akong idea kung ano man yung app na yon. Tapos pangatlong message, naka-receive uli ako, you have successfully transferred yung amount dito pa rin guys. Ayan, sa online shopping app na yon. So eto na. Ngayon, nagulat ako nung time na naka-receive ako ng message, binuksan ko ngayon tong e-wallet ko, tong e-wallet app ko. Tapos sabi ko, bakit meron akong amount na transfer dun sa mga online shopping app na yon? Yung isang online shopping app na yon, hindi ko pa alam, wala akong idea or wala akong account kung ano man yon. Tapos maya-maya, nung binabrowse ko yung e-wallet app ko, out of nowhere, nagpunta ako sa Gbrowse. So, nung nakita ko yun, kasi wala akong makita kung saan yun, sa transaction details lang yun, dun ko lang siya nakita. So, nagpunta ako sa Gbrowse. Tapos, yung isang button doon, or yung isang app doon, yung tinatawag nilang Ggives. Nagulat ako, merong pumasok na amount sa akin na eto. Ayan o. So ayan. May pumasok sa akin na amount na 30,000 pesos. So out of nowhere so hindi ko alam, wala akong idea. Tapos, nagkaroon pa ako ng utang. Yun ang masakit. Nagkaroon ako ng utang na wala naman akong nire-request or wala naman akong ina-apply. So again, may tumawag lang sa akin prior on that. May tumawag lang sa akin, may nakausap lang ako sa phone. Tapos, ayun pala yung nangyari. So, ninanavigate niya na yung e-wallet app ko.
Eh di ba, kapag sinabi nilang e-wallet app, bago ka makapag-file ng or makapag-apply ng any loan or gifts or kung ano man ang tawag dyan, kailangan ng Face ID tsaka face recognition. So, ang nangyari, bakit ganun? Na-approve yung wala naman akong idea na 30,000 pesos. Kung sino ka man na nag-navigate ng e-wallet ko, karmahin ka sana. Kasi unang-una, hindi ko alam kung ano man yung pinasok mo dun sa e-wallet app ko, kung ano man yung ginawa mo sa e-wallet app ko. So ngayon, ako ang namumroblema kasi nagkaroon ako ng utang. Utang na hindi ko man lang alam at hindi man lang ako nag-apply. Okay? So, ilalagay ko rito sa screen yung number mo. Kung sino ka man tumawag ka. So, nag-file na ako ng case sa e-wallet app na yon. At ang lagi nilang reply sa akin is eto. So, ayan, nasa screen. Yan yung lagi nilang reply sa akin. So, ayun. At also, nag-send na rin ako ng email sa company kung saan ako nag-work for awareness and security purposes. Kasi nga, baka may tumawag sa kanila at hanapin ako, tapos sabihin na nagkaroon ako ng ganito, ganyan, or gumawa sila ng kwento na may utang ako na ganyan, which is wala naman talaga. Ayun, so nag-reply na sa akin yung company kung saan ako nag-work, may ticket na rin na piniled, secured na rin yung number ko sa kanila. So again, kung sino ka mang tao ka na nakausap namin ni wife nung tinawagan namin using yung number na tumawag sa cellphone ko, tawa ka pa ng tawa nung nag-call ba kami sa'yo. At eto pa, bading ka. Bading yung sumagot dun sa cellphone namin, dun sa number na ginamit mo sa pagtawag sa mobile number ko. Okay? Tawa ka ng tawa nung tinawagan ka namin. Anong sagot mo sa wife ko ay naka-speakerphone yon? Wala kayong kinalaman? Okay, wala kayong kinalaman pero yung number na yon ang nag-register sa mobile mobile number ko. Ayun. Pangalawang tawag namin sa'yo, ang ginawa mo, binigay mo dun sa kasamahan mong babae, at yung babae, tawa rin siya ng tawa. Parang walang nangyaring scam dun sa cellphone number ko. So ngayon, ako ang namumroblema kasi ang dami nang tumatawag sa akin. Sa isang araw, 3, minsan 4, may nagtitext pa na meron daw akong overdue na loan dun sa e-wallet app na yon na hindi ko man lang alam kung paano nangyari yon. Okay? So para saan tong vlog na to? For awareness lang to guys, kasi nadali ako, na-scam ako. So sa mga gumagamit ng e-wallet app, not specifically or not particularly dun sa e-wallet app kung saan ako nadali. So kung gumagamit kayo ng any e-wallet application guys, mag-iingat kayo. Kapag may tumawag sa inyo na hindi nag-register yung phone number, mobile number or any number, wag na wag yung sasagutin. Kasi once na sinagot nyo, gaya nung nangyari sa akin, sinagot ko yung tawag, hindi ko alam na may nagna-navigate na pala dun sa e-wallet app ko. Tapos, ginawan pa nila ako ng utang. So ayun yun guys. So bottom line, ang nagsasuffer ngayon ako. Kasi ako yung tinatawagan ng mga cellphone number, iba-ibang cellphone number, at nakaka-receive ako ng message. Meron na daw akong overdue. See, tingnan mo yung ginawa mo, kung sino ka mang scammer ka, tingnan mo yung ginawa mo sa akin. Imbis na hindi ako mag-iisip. Ngayon, ako ang tinatawagan. So karmahin ka sana. Kung sino ka man, karmahin ka sana. Again, yung nakausap namin ng wife ko sa number na yon, bakla yun, bading yun. Tawa ka lang ng tawa, hindi ka sumasagot, binabaan mo pa kami. Nung pangalawang tawag ng wife ko, babae naman yung sumagot. Tawa lang kayo ng tawa. Karmahin sana kayo guys. Wag lang dumating sa point na mas mabigat ang balik sa inyo sa mga ginagawa nyo. Okay? Ma-add ko lang. After nung nangyari sa akin na yon, nagpunta ako dun sa kapitbahay namin, yung may tindahan. So yung tinatawag kong tito, nagpa-cash in ako using yung yung number ng wife ko. Kasi nga hindi na ako pwedeng mag-cash in doon sa number ko dahil na-scam. So tinanong ako kung bakit
hindi yun yung number na pagka-cash inan ko. Sabi ko kasi, na-scam yung number ko. So, kinuwento ko kung ano yung nangyari. Ang sagot sa akin nung tito ko, dun sa yung may-ari ng tindahan kung saan ako nagpapa-cash in, may nangyari din daw na insidente. Same incident na nangyari sa akin. Yung isa, may kapansanan siya. Ang nangyari sa kanya, nalagyan din siya ng nagawan din siya ng utang dun sa online app na yon. So, sa kanya naman is G-Gibbs din, katulad sa akin, binabayaran niya until now. So may kapansanan siya. Yung isa naman, G-Loan. So may nakausap din daw siya na tumawag sa kanya, tapos na-navigate din yung e-wallet app niya. Tapos nagulat na lang siya, may tumawag daw sa kanya na sinagot niya may utang daw siyang kailangan bayaran. Ngayon, nung pinasok niya yung e-wallet app niya na yon, nagtaka siya, paano siya nagkaroon ng G-Loan, which is hindi niya naman daw alam. So tatlo yun sila. Tapos recently, fast forward, recently lang, nung nagpa-cash-in uli ako, ang sabi sa akin, may nangyari na naman daw na ganong issue doon sa kapitbahay nila. So G-Gibbs din. So may tumawag din sa kanya, tapos ninanavigate yung e-wallet app niya. So ayun, eto na. So nagtingin-tingin ako sa Facebook app. Tapos merong radio station doon na may nag-report na nagkaroon daw siya ng utang sa e-wallet app na yon. So etong utang na to napakalaki. So ngayon pinost niya for awareness, ngayon nag-reply yung ni-repost nung radio station na yon. Ang dami nag-comment doon guys, libo. So, yung isang comment doon, ang nangyari sa kanya last October 2024, nagkaroon siya ng utang na 500,000 sa G-Loan. Ayun. So until now hindi niya binabayaran, tinatawagan daw siya, hindi niya binabayaran at lang lagi niyang sagot, bakit ko siya babayaran? Eh wala naman akong inutang. Pati kung ako man na nag-utang nun, hindi ko siya gagamitin kung saan-saan kasi 500,000 yon. Yung isa naman nag-comment doon, yung anak niya, may tumawag sa kanya, sa anak niya, nagkaroon siya ng utang na 50,000 sa G-Loan din. So ayun guys, hindi lang yun yung isa. Lahat ng nag-comment doon sa post na yon nung lalaki na yon, sa post niya doon sa radio station na yon, puro G-Gibbs at saka G-Loan. Ang tanong, paano napapasok ng caller na yon yung e-wallet ng owner na yon, nung cellphone number na yon? 'Di ba? So ibig sabihin, may internal doon sa e-wallet app na yon na nakapag-navigate ng e-wallet app nung tao na tatawagan nila, tapos malalagyan nila ng loan. 'Di ba? So grabe guys yung scam. Hindi lang, akala ko ako lang yung nadali ng ganun, ang dami na pala. So tapos eto rin, yung ka-office mate ko, hindi ko na i-name drop yung pangalan niya, ganun din yung nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng utang sa G-Loan. Ngayon, nagtataka siya, paano siya nagkaroon ng utang, hindi naman siya naglo-loan doon. Ang sagot niya sa akin, ang dami ko ng loan sa Shopee, pero never siya nagkaroon ng loan sa G-Loan nung e-wallet app na yon. So pinakausap niya sa kuya niya. Hanggang sa ayun, naumay, hindi na nagtatawag, hindi na nagte-text. At ano pa ba? Ito, yung tropa ko, si Mike, ito si Mike nasa likod ko. So pinayuhan niya ako na tawag doon, may mga ganong instances daw talaga na may tatawag sa'yo, pero out of nowhere, inanavigate nila yung tawag doon, e-wallet app mo. Kahit si Mike, na-scam din siya. So nawalan siya ng pera doon sa e-wallet niya. So may nag-navigate din noong e-wallet niya. Ay, bago makalimutan. So bago pala nangyari yun, pina-cash in ako. So ayun, pina-cash in ako, hindi ko na i-mention kung magkano yung na-cash in ko. Tapos pagka-cash in ko, biglang nawala yung kinash in ko. 'Di ba? So ako na yung nawalan ng pera. Ako pa yung nagkautang. Ang sakit guys, kasi unang-una, never kong inactivate or kung ano man yung tawag nyo ron, never kong pinasok yung G-Barrow na yan sa e-wallet app na yan. At never kong ninavigate kung ano man yung mga nasa loob na yon. Tapos malalaman ko na lang, nagkaroon ako ng utang, 30,000 pa. 'Di ba?
Tapos, ang due date nito guys, May 1. April 30 at May 1. Tang ina. Kung sino ka mang scammer ka talaga, promise, malaki ang balik sa'yo niyan. Karmahin ka sana. So, ayun. Again, nag-file na ako ng ticket sa e-wallet app na yan. At ang sinasabi dun sa ticket na resolution nila lagi, hindi nila pwedeng i-reverse, hindi nila pwedeng i-dispute kasi valid daw yung nangyari. Na ibigay ko daw yung MPIN ko. Putang ina, paano ko mabibigay yung MPIN ko? May kausap ako sa sa cellphone, mabibigay ko. Pati never ako nagbibigay ng MPIN kahit ano ka pa man. 'Di ba? Kasi personal identification number mo 'yon, ibibigay mo sa hindi mo kilala, 'di ba? Gago ka ba? Kaya kung sino ka mang gumawa sa akin ng ganyan, karmahin ka sana, malaki ang balik sa iyo niyan. Promise, hindi ka patutulugin yan. Sayong-sayo na yung ginawa mo at kainin mo yan sana, mabusog ka sa ginawa mo sa mga na-scam mo. Again, itong video na to guys, hindi dahil sa na-scam ako or what. Itong video na to is for awareness purposes lang. Sa mga gumagamit ng online application, e-wallet app, not specifically or not particularly doon kung saan ako na-scam, mag-iingat kayo guys kapag may tumawag sa inyo. 'Di ba? Lalong-lalo na number lang 'yan, walang lumabas na name, wala siyang tawag doon, security ID or kung ano man 'yan. Mag-iingat kayo guys kasi baka ninanavigate na nila yung e-wallet app nyo. At magugulat na lang kayo, mayroon na kayong utang na dapat bayaran. So ayun guys, nasira yung linggo ko, pati si Mike, ayan, nananahimik lang siya nasa likod ko. Dahil sa isang scam na yan, putang ina, for the first time na scam ako, ako na pinakamalupit humawak ng pera, tapos na scam pa ako. Dahil sa'yo, kung sino ka man, ito yung number mo, ipopost kita ng ipopost, ayan. Yan yung number mo, at ito rin yung mga transaction kung saan mo dinala yung loan na yan. Lamunin mo yan, kainin mo yan. Sangin na mabusog ka sana, karmahin ka sana. Mabilis ang karma sa'yo. Pinakausap ng wife ko doon sa number na yung bakla yun, bading yun, tawa ka lang ng tawa. Tapos sinasagot mo pa yung wife ko, ano. Tapos binabaan mo kami ng phone. Pangalawang tawag namin, babae naman. Karmahin sana kayo guys sa ginagawa nyo. Okay? So ayun guys, again, this video is for awareness lang sa mga gumagamit ng online app, e-wallet app, kung ano man yung tawag dyan. So wag na wag nyong sasagutin yung tawag na number lang na lumabas sa inyo na wala siyang caller ID. So baka ninanavigate niya na yung e-wallet app nyo habang kausap nyo sila sa phone. So ayun, maraming salamat guys dahil nabigyan ako ng pagkakataon na masabi itong hinanakit ko sa putang inang scammer na yan, kung sino ka man. Karmahin ka. Peace.